may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever! Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Tips para maiwasan ang pahirapan na pagpapainom ng gamot sa iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa everydayhealth.com, bigyan ng kontrol ang iyong anak sa kanyang iinuming gamot. Ipaliwanag sa kanya kung para saan ito at kung maaari ay papiliin siya ng flavor na kanyang magugustuhan. Kasali rin dyan ang klase ng gamot na pwede niyang subukan. Maaari kasi itong capsule, liquid, powder, chewable tablets, or gummies. Bukod pa riyan, pwede rin itong ihalo sa paboritong pagkain ng iyong chikiting para hindi niya ito mapansin. Turuan siya kung paano ito malunok. Pwede itong simulan sa pamamagitan ng maliliit na candy at
Panghuli, magkaroon ng tinatawag na positive reinforcement o yun bang parang reward tuwing umiinom siya ng gamot o vitamins hanggang sa tuluyan siyang masanay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Lipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At Razy Bayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ikakatlong araw sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sufficiency in substance ng impeachment complaint laban kay Pangulong BBM kasadong desisyonan ng Kamara bukas. Dating Congressman Zaldico handa raw umuwi sa Pilipinas sa kondisyong wala ng peligro. Pagpatay kay Lady Cap Diane Marie Mollenido at anak, deklaradong case closed na ayon kay Secretary John Vic Remulla. Pangulong BBM pinatitiyak po na dapat maayos, ligtas at matibay ang lahat ng farm-to-market roads nationwide. Deklarasyong atin ang West Philippine Sea todo suporta ng maraming senador pagtutol ni Senator Marcoleta sa UN arbitral ritual ruling sinopalpal. Publiko binalaan laban sa namang bomb joke sa mga paliparan. Dalawang nagbirong may bomba kalaboso. Mga pagyanig o swarm of earthquake sa Sultan Kudarat lagpas na ng 3,000 ayon yan sa PHIVOLTS. Isa namang barko biglang nasunog sa karagatan ng Surigao, 72 pasahero nasagip, 3 tripulante sugatan. Pagbaha dulot ng shear line, pinalubog ang lungsod ng Sagay Negros Occidental. Nagtala ng 1 patay at 200 kabahayan na wasak. Low pressure area sa silangan ng Mindanao, malaki ng tsansang maging bagyo ayon sa Pag-asa. RH Break Time! Yan ang mga headlines. Narito ng detalye ng ating mga balita. At nabigo ang House Justice Committee na pagpasyahan kung sufficient in substance ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, chairman ng komite, humingi ng panahon ang mga miyembro na pag-aralan ang mga naging pagtalakay kung sufficient in substance ang impeachment complaint na isinampa ni Attorney Andre De Jesus.
Sabi ni Luistro, bukas tatalakayin muna nila sa umaga kung sufficient in substance ang ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na isinampa ng Bayan at iba pang grupo. Sa mga nagmanifest, bagamat maaga pa para husgahan, tinaya ng ilang mambabatas na insufficient in substance umano ang ilang grounds ng articles of impeachment. Pinuna ni Representative Laila de Lima ng Mamayang Liberal Party List, sa usapinan droga walang direktang makapagpapatunay na adik umano ang presidente. Ang terminong ginamit ni De Lima, it's a conclusion, not a factual allegation. Narito ang bahagi ng pahayag ni Laila de Lima. Another is by being silent, sabi sa complaint. By being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation, because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Thank you, Madam Chair. Samantala naman sa iba pang balita, iginit po ng kampo ni dating Congressman Zaldico na magbabalik siya sa Pilipinas kung wala naman ng banta o panganib sa kanyang buhay. Ayon po sa kanyang legal counsel na si Attorney Rui Rondain, personal niya nakausap ang dating mambabatas na nagpahayag ng kandang umuwi sa Pilipinas para daw pulinisin ang kanyang pangalan. Nilinaw din po na abogado na walang alok na restitution o pagbabalik ng umano'y ill-gotten assets ang kanyang kliyente dahil sa wala naman umanong ninakaw si Zaldico. Kinumpirma rin naman ni Ko na wala siyang ipinadalang kinatawan para makipag-usap kay Ombudsman Boying Remulla. Samantala, sinisilip din ng National Bureau of Investigation o NBI ang posibilidad na nagtatago ang puganteng gaming tycoon na si Atong Ang sa mga kasino at hotel. Ayon kay NBI Acting Director Attorney Lito Magno, vine-verify at inaaksyonan naman ang ahensya ang lahat ng impormasyong maaaring makapagturo sa kinalalagyan ng negosyante. Kabilang na ang pagpapadala ng operatiba sa mga tinitimbreng lugar at magkakasan ng follow-up operation kapag tiniyak na ang impormasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni NBI Director Magno. Lahat naman ng impormasyon na maaring valid ay pinupuntahan natin at ginagawa natin yung follow-up operations. Ito ang naging sagot ni Magno ng tanungin kung may impormasyon ng NBI sa posibilidad na sa mga dating pinupuntahang kasino o hotel nagtatago si Ang. Kinukumpirma naman ng DILG ang hindi pa beripikadong impormasyong nakapuslit na patungong Cambodia si Ang na may 10 milyong patong sa ulo. Matatanda ang sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan na nag-hire umano ng businessman ng mga pulis para dukutin at patayin ang mga sabongerong nahuling nandaraya. Samantala naman, no-show sina Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano at Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sa ipinatawag na mediation ng Office of the City Prosecutor sa Maynila kaugnay po na reklamong cyber libel. Sa halip ay abogado lamang ng dalawang kongresistang humarap sa mediation meeting na bahagi ng paunang proseso sa naturang reklamo. Inihain ni Valeriano ang cyber libel case laban kay Barzaga matapos ang umano'y mga social media post at paratang nito laban naman sa National Unity Party na kinabibilangan po ng kongresista ng Maynila. Advocate Attorney Denison Da Silva, kung hindi magreresulta sa kasunduan ng mediation, isusulong daw po ang preliminary investigation para matukoy kung may sapat na basehan para magharap ng kaso sa korte. Matapos naman ang pag-uusap, tumanggi namang magbigay ng detalye ang abogado ni Barzaga hinggil sa naging talakayan gayon din sa dahilan ng hindi pagdalo ng kanyang kliyente. No, there's a scheduled hearing next week also for mediation. So,
let's see kung ano po ang mangyayari dahil we'll know after this hearing if there's next week kung matutuloy pa or kung kakailanganin pa. It also depend on the mediator. Thank you. Si Attorney Denison Da Silva. Sa iba pang balita, giinisa ni Senator Raffy Tulfo si Tourism Secretary Cristina Frasco dahil sa umunoy pagpopromote nito ng kanyang sarili. Sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism, ipinakita ni Tulfo ang mga larawan ng tourism materials kung saan nakapaskil ang mukha ng kalihim. Depensa naman ni Frasco, wala siyang ginagawang self-promotion, lalo na't wala naman umano siyang balak na tumakbo sa 2028 elections. Pero sabi ni Tulfo, hindi naman sa kanya galing ang akusasyon na may planong kumandidato si Frasco sa susunod na halalan. Narito ang bahagi ng kanilang talakayan. I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm not saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala. Never ka makakita sa tourist materials ng kahit anong bansa na banggit ko, yung kanilang Secretary of Tourism, pinopromote yung mga muka ng mga pictures nila. Yan naman si Miss Thea eh. Yan nga sasabihin ko eh. Kung ayaw nyo ng ibang mukha, ako na lang po ilagay ninyo. Ang ganda-ganda ng mukha ni Miss Thea. Welcome to Philippines. Mabuhay. Pang-turismo. Samantala, pinagtulungan naman ng mga senador na kasapi ng mayorya na ipagtanggol ang deklarasyon na atin ng West Philippine Sea. Ito po ay sa gitna ng pagbaliwalaan ni Senador Rodante Marcoleta sa 2016 UN arbitral ruling pabor sa Pilipinas, kaugnay po ng WPS. Ito po ay resulta ng Senate resolution na in-sponsor naman ni Senador Kiko Pangilinan na kumukondena sa agresibong pang-aaway ng mga taga-Chinese embassy sa ilan nating opisyal at nilagdaan ng 15 senador. Iginid po ni Senador Marcoleta na wala manong malinaw na coordinates of boundary ang ibinigay sa ating award ng UN, kaya't hindi natin ito maaring isangkalan. Ito na may sinopla ni Senador Pangilinan sa pagsasabing malinaw ang desisyon ng United Nations na pinabura ng Pilipinas at ni-reject ang anumang claim ng sa West Philippine Sea. We were still awarded. And we were our claim and our rights were recognized, and China's rights were rejected. Are we saying here now, Mr. President, that we have to go back to the arbitral ruling, to the tribunal, present a new definition of what constitutes West Philippine Sea, so that they can amend or they can set aside the award? Please, I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, tayo po ay merong entitlement sa 200... Again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. Samantala naman, kinwestiyon din ni Senate President Tito Soto kung meron bang coordinates ang 9 o 10 dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Yung bang China, meron silang coordinates? Yung 9 dash line nila? Wala. Wala eh. Tayo nga may baseline eh. May baseline, 10 dash line na. Oh. May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano maangkinin kanila eh.
So I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Basta, atin ang West Philippine Sea. Oh, but of course. Samantala, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na dapat maayos, ligtas at matibay ang lahat ng farm-to-market road projects ng pamahalaan. Ayon kay Plus Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na bantayan ang bawat proyekto upang matiyak ang tamang pagkakagawa at matapos sa tamang oras ang lahat ng proyekto. Dapat ay maramdaman umano ng magsasaka at mangingisda ang benepisyo ng mga kalsada, lalo na mas mabilis at mas mura ang pagdadala ng kanilang produkto sa pamilihan. Iniutos din ng Pangulo na agad bayaran ang mga contractor na maayos ang trabaho at sumusunod sa kontrata. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Claire Castro. Dadaan sa masusing pagsusuri ang mga proyekto upang siguruhin na nasusunod ang wastong engineering standards at consistent sa pagkakagawa ng mga ito. Samantala naman, wala pa natatanggap na termination ng Independent Commission for Infrastructure ICI mula kay Pangulong BBM kahit sinabi pa ni Senador Jaime Marcos na lulusawin na ang naturang komisyon. Subalit sabi po sa DZRH ng isang ICI official, kung sakali daw pong matapos ang Independent Commission, ipagpapatuloy daw po ang papel ng Technical Working Group ng ahensya ng gobyerno na nagtatalagang mga ngasiwa sa flood control projects at iba pa kaugnay ng proyekto. Para sa kanya, hindi lamang limitado sa asset recovery ang trabaho ng grupo at pwede nitong ituloy ang mandato ng Independent Commission. Sa iba pang balita, kukunin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pinakamalaki at respetadong kontratista sa bansa para ayusin ang Maharlika Highway. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay para matiyak na mabilis, matibay ang pagkakagawa ng rehabilitasyon ng highway. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na matapos ang pagkukumpuni sa Maharlika Highway sa loob ng 2 taon. Sabi ni Dizon, hindi nakukuha ang ahensya ng maliliit na kontratista at ang mga kilalang kontratista na ang kukunin para sa pagsasaayos ng anyay economic backbone ng bansa. So hindi na pwedeng fly by night. Wala na yung mga ganun-ganun lang. Yung nasa tabi-tabi lang. Sabi, yung mga putyu-putyu. Hindi pwede yung nabibili yung mga papel-papel. Dapat talagang nagpapalitada. Yan. Diba? Talagang naglalagay ng totoo. Trabaho, hindi nang mumulto. Hindi gumagawa ng guni-guning proyekto. Hindi guni-guni, tunay. At napangahawakan at nadaraanan ng maayos. Ayan. Sinusulong naman sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong ipatupad ng No Work, No Pay scheme sa mga mambabatas. Sa ilalim po ng House Bill number 7432 ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Congressman Sandro Marcos, ibabase daw po ang matatanggap na sweldo at iba pang monetary remuneration base naman sa aktwal na pagdalo sa sesyon. Gayon din ang pagkikilahok sa mga opisyal na gawaing may kinalaman sa kanilang trabaho. Magreresulta naman sa automatic deduction ng mga pagliban ng walang sapat na dahilan. Itinuturing na valid ang mga pagliban dahil naman sa karamdaman na may sertifikasyon ng doktor, opisyal na misyon o biyahe na aprobado ng liderato ng Kongreso at iba pang otorisadong tungkulin. Sa iba pang balita, itinuturing ng case closed ang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollanido at sa kanyang 8 taong gulang na anak sa Quezon City. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, pera ang motibo ng krimen matapos magpanggap na tutulong sa car upgrade ang pangunahing suspect na si Pia Katrina Panganiban na isang car sales agent. Naaaresto na si Pia na inaanak ng biktima sa kasal. Mister nitong si Dan Policeman Christian Panganiban at 2 pa nilang kasabwat. Batay sa investigasyon, binaril si Mollanido habang sinakal hanggang mamatay ang kanyang anak. Isinailalim naman sa restrictive custody at kinasuhan ng obstruction of justice ang dating mister ng biktima na si Police John Mollanido na itinuturing pa ring person of interest sa kaso.
Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi pa absuelto ang dating mister ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollanido sa kaso ng pagpatay sa kanya at kanilang 8 anyos na anak. Ito po'y kahit naman naiatras ng pamilya ng biktima ang kaso laban kay Police Senior Master Sergeant John Mollanido na aktibo ring miyembro ng Philippine National Police. Sa pulong balitaan sa Campo Grame, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na inilagay sa restrictive custody si Mollanido na itinuturing pa ring person of interest. Kinwestiyon ni Remulla kung bakit nagdesisyon ng lalaki na ipakremate kaagad ang labi ng binaril na biktima maging ang kawalan naman niya ng remorse sa naturang insidente. Imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kagad kasama ang salt na damit. At pag tinatanong yung jam kung anong involved niya, wala siyang remorse. Samantala, arestado o mamaya babalikan pa natin ang ibang nagbabagang balita, binalaan ng publiko laban sa anumang bomb joke sa paliparan. Dahil dalawang nagbiro na may bomba, kalaboso. Ano ba yan? Parang di ba tagal-tagal na yan Ang tagal na nating kabilin-bilinan sa ating mga kababayan na kapag kayo na nasa paliparan, ano ba yung pantalan? Yung nga lang bubulong ka na, uy, may bomba. No, mali. Oo. Mali. O kaya sabi mo, oy, may nagbobomba. Uy, baka may... Ibiro mo na yun sa ibang lugar. Huwag lang sa paliparan. Huwag sa paliparan, sa pantalan, sa mga bus terminal. Kung gusto nyo po ninyo makabiyahe ng maaliwalas, maalwan, ano nyo po yung mga joke-joke niya yan. Diba? Pigilan ninyo ang mga sarili ninyo. At eto nga, barko biglang nasunog, naku po, sa karagatan ng Surigao. Ay, sunod-sunod yung mga trahedya sa barko. Mishaps ng barko. Naku, iba yung pag-iingat po sa lahat ng ating mga manlalakbay. At LPA sa Silangan ng Mindanao, malaki na ang chance ng maging bagyo. Bagyo na siya. Naging bagyo na. Naku, ilang bagyo natin to for a year? Pangalawa. Nasa letter B na tayo. Ipapangalan sa kanya pag nakapasok na sa PAR, Basyang. Parang si Lola Basyang. Basyang. Baka mabait ito kasi si Lola Basyang. Ay, oo, di ba? Oo. So, hindi niya tayo masyadong pipinsalain. Basyang, behave ka lang dyan. Chill. Oo. Babalikan pa natin yung pangdetalye ng ating mga balita. Pilipinas ang oras, 32 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Na mangosteen. Ito'y tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes
na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So, para sa akin, napakahalaga ng mental health lines, lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, diba? Marami tayong mga, or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo. No? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay, these helplines are or can offer emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, alright? Nagpapakita tayo ng empathy at tinutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang oras ko, alas 4:42. Ang bilis naman. Ano Ay, na? sus, apo. Pangalawang ano pa lang natin to, sigwada pa lang sa programa natin. Standby sa ating mga reports. Sa mga nakatutok pa rin sa DZRH. Kayo ang... number one? Yes, kayo na naman? Pangdayla, no? Kaya number one pa rin po ang inyong abang istasyon. Kagagawa niyo ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Standby po sa ating mga reports. Standby Miss Leth, standby man ng Milky. Samantala, arestado ang isang police corporal sa Bulacan matapos umano nitong bigong arestuhin ang suspect sa pagpatay sa police na natagpuan sa loob ng septic tank. Ayon sa investigasyon, nakapag-report pa ang suspect na si alias Mon sa naarestong police na si Corporal Vicencio Abalos matapos gawin ang krimen. Pero hindi umano inaresto ni Abalos ang suspect na kasalukuyang pa rin tinutunton. Lumalabas sa ulat na pareho umanong miyembro ng volunteer group si Abalos at ang suspect. Kaya pala. Anong volunteer group kaya Anong volunteer ito? group yun? Naku naman, no. Think before you joke. Oy! Mag-isip muna bago kayo magbiro. Yan ha. Yan pong sinabi mga kaibigan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nang muling magpaalala sa publiko na labag sa batas ang anumang uri ng bomb joke. Ginawa ni Nartates ang paalala matapos ang dalawang insidente ng pagbibirong may bomba. Diyan po sa may naiya. Dagdag pa ng general na posibleng mantala ang operasyon ng paliparan at magdulot daw po ng pagkatakot sa iba pang pasahero kapag kung ipagpapatuloy po ang ganitong mga bomb joke. Samantala agad namang dinala ang dalawang pasahero sa kinaukulan at sila po ay naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang tinatawag na Anti-Bomb Joke Law.
Dumako na tayo sa ating mga reports. Kapalaran ng ICI ipinauupang yan. RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Mr. Ray, bahala daw ang Independent Commission for Infrastructure na magdesisyon kung tatapusin na o ipagpapatuloy pa ang kanilang pag-iimbestiga sa maanumalyang mga proyekto. Ito ang tugon ng Malacanang nang matanong tungkol sa kapalaran ng ICI. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Pierre Castro na kinikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging independent body ng ICI. Kaya kung anuman anya ang maging pasya nito sa kanilang pagtatrabaho ay igagalang ng Pangulo. Ayon kay Castro, kung naisin ng ICI na magpatuloy ay susuportahan naman sila ng ekutibo. Dagdag ng palasyo, mas mainam kung makapagsusumite ang ICI ng kumpletong report para mapag-usapan kung ano ang gusto nilang mangyari. Pakinggan natin si Jose Castro. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala naman, impeachment hearing tuloy kahit may deklarang isa sa dalawang impeachment complaint na insufficient in form and substance. Report mula kay RH12, Milky Rigunan. Milky. Reatea, kahit may deklarang insufficient in form and substance, ang isa sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tuloy pa rin ang impeachment hearing. Ito ang nilinaw ni Batangas Representative Jervil Luistro, chairman ng House Committee on Justice, sa dalawang impeachment complaints na isinampa ni Atty. Andre De Jesus at ng Bayan. Ayon kay Luistro, kung isa sa dalawang impeachment complaint ay deklaradong sufficient in form and substance, itutuloy ng komite ang pag-i-issue ng notice para hingan ng tugon ang respondent. Sakali naman na kapwa dineklara na insufficient in form and substance, ang dalawang impeachment complaints agad na terminated dahil sa paggabigo na matugunan ng sufficiency in substance ng parehong reklamo. Narito si Batangas Representative Jervil Luistro, chair ng House Committee on Justice. If one complaint is declared insufficient in substance and the other complaint is declared sufficient in substance, we will be proceeding to the issuance of notice to require an answer from the respondent. Meaning, tuloy ang impeachment proceeding. Samantala, nabigo naman ang komiteng pagpasyahan kung sufficient in substance ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Sabi ni Luistro, humingi muna ng panahon ang mga miyembro na pag-aralan na naging pagtalakay kung sufficient in substance ang impeachment complaint na isinampa ni Atty. Andre De Jesus. Ito ay muling didesisyonan bukas kaugnay ng pagpapatuloy ng hearing ng House Committee on Justice. Ako si Milky Rigunan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, pagdawit kay Senator Loren Legarda sa Senate coup d'etat, kinastigo ni Senator Ping Lacson. Ida tayo mong balitang yan. RH28, Raymond Adpaas. Raymond. Mr. Tono Depensa, si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kay Senator Loren Legarda matapos idawit sa panibagong coup d'etat sa Senado. Tinawag ni Lacson na mga malisyoso at sadista ang mga nasa likod ng coup. Dahil matapos silang mabigo na kumbinsin si Senator Legarda na sumama sa kanila upang siyang maging Senate President ay siyang pinalulutang na nagboluntaryo upang mangalap ng dagdag na suporta. Batay sa impormasyon, si Legarda ay nilapitan ng dalawang senador at kinumbinsi na sumama sa kanilang grupo para bumuo ng bagong mayorya ngunit kanyang tinanggihan. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na nilapitan nga si Senator Legarda ngunit ayaw sa kanya ang detalye ng pag-uusap. Ngunit sa halip na makakuha ng suporta ang minorya, sinabi ni Soto na maaring managdagan pa ang majority ng dalawa.
Pakinggan natin si Senator Tito Soto. I heard that. I was told. You were told by San Loren? Yes. Talaga? When was this, sir? The other day. What exactly happened, SP? Actually, I'd rather not dwell into it already. Kahapon ay inamin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi pa nakuha ang 13 bilang ng mga senador para magpalit ng Senate presidency. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond Advance. Samantala naman, pulis, 3 iba pa inaresto naman sa kaso ng pulis na nakitang bangkay sa septic tank sa Bulacan. Meron daw pong alok na 1 million pesos na reward sa mga pagtuturo sa 7 pang suspect na at large. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Laki Ray, 4 na arestado habang 7 pang ibang hinahanap sa kaso ng pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. na nakita sa loob ng septic tank sa Malolos, Bulacan noong katapusan ng Enero. Ibinalita dito sa Camp Crame ni Interior Secretary John Vic Remulla na kabilang sa mga hinuli ay isang police corporal na pinagkwentuhan umano ng gunman hinggil sa insidente pero wala namang ginawa para resolbahin ito. Sabi ni Central Luzon Police Director, Police Brigadier General Ponce Rejolia Peñones Jr., natakot si Police Corporal Bebencio Abalos dahil consultant siya o kakilala ng grupo ng kinabibilangan ng primary suspect at kanyang nakausap na si Mon Salamat. Pakinggan natin si General Peñones. Itong si Abalos, wala siyang ginawa. Dapat nga, as a police officer, dapat inaresto niya na ito eh. O hindi man na-arresto, kumuha siya ng ibang kasama para ma-arresto yung 4 chief of police. Nalaman lang namin yung na alam niya, just imagine after 6 days, January 30. Samantala, nagdalok naman ng 1 milyong pisong pabuyang DLG sa nakapagtuturo sa at-large pa rin si Salamat at 6 pang ibang suspect. Maliban kay Salamat na siyang itinuturong gunman, mga kasabwat na umano ang ibang suspect sa pagtatago ng katawan ni Kasaway. Nabatid namin sa nangunang biktima sa anti-drug operation laban sa grupo ni Salamat. Posible umanong ito ang dahilan kung bakit mainit na siya sa mata ng pinaghihinalaan. Nagtungo si Kasaway sa bahay ng isang kaibigan sa Malolos noong Enero 24 kung saan sila nagtagpo at kung saan siya binaril ng suspect. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, veteran journalist na si Orlan Mauricio na idinadawit sa pagpatay sa pulis na itinapon sa septic tank nagpasak lolos sa CHR. I-detalye mong balitang yan, RH5, Val Gonzalez. Val. Mistea, pumasok ng Commission on Human Rights o CHR sa kaso ng veteranong periodista dahil sa manoy walang basihang pagdadawit sa kanya at sa kanyang anak na lalaki sa brutal na pagpatay sa pulis na itinapon sa isang septic tank sa Malolos City, Bulacan. Ito'y matapos na makipag-ugnayan na mismo ang PTFOMS o Presidential Task Force on Media Security sa CHR dahil sa malinaw na isa na naman itong kaso ng panggigipit sa mga mamamahayag na bumabatikos sa ilang opisyal ng gobyerno. Sa panayam ng mga piling miyembro ng media, nagpahayag ng kalungkutan at pag-alma si Mauricio matapos na maisama ang pangalan nilang dalawa ng kanyang anak sa isang karumal-dumal na krimen. Hinala ni Mauricio, may kumukumpas na mataas na government official sa Bulacan dahil sa lantad niyang kritiko kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Narito't pakinggan natin si Orlan Mauricio. Sa tingin ko po, panibagong harassment na naman po ito ni Gobernador Fernando. Dahil iginigiit po yung involvement ko rito at tong anak ko. Wala naman po akong kasalanan doon sa nagbarilan dahil may confess gunman na po na siya po ang bumaril doon sa pulis. Ano po kasalanan ko ron? Porque ba malapit yung pinangyarihan doon sa bahay namin? Involved na agad ako. Yung anak ko nga po walang kinalaman. Ako po hindi ko kilala yung namatay, hindi ko kilala yung bumaril. Bakit po ako pinipilit na idawit dito sa isang napakabigat na krimen? Yan po ang pinagtataka ko. Batay
Batay sa record ng Malolos City Police, January 24 nang mawala si Police Corporal Renato Kasaway. January 28 nang umamin ng isang police asset sa isang pulis na siya ang pumatay, habang January 31 naman nang matagpuan sa septic tank ang labi ng pulis. Ipinagtataka ni Mauricio kung bakit bago pa ma-recover ang bangkay ng pulis ay inaresto ng kanyang anak na si Oliver Paul. Sa ngayon ay nagpadala na sa Bulacan ng mga special investigator ang CHR para sa isasagawang investigasyon, lalo pat nakikita umano na mayroong physical na pag-torture sa naarestong anak ni Mauricio para lamang paaminin sa isang krimen. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, halos 9 million pesos na po nalaga ng kus marijuana na sabat sa Pasay. Report mula kay RH27 Noche Cacas Noche. Lakay Ray at Miss Taya na sabat sa pinagasanib na pwersa ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Ang nasa 8.9 milyon halaga ng marijuana kus sa abandonadong parcel sa Central Mail Exchange Center sa lungsod ng Pasay. Sa inilabas na report ng PNP Aviation Security Group, nasa 5,940 grams ng dried leaves ng hinihinalang kush ang nakasilid sa isang parsela o sa 20 parsela. Naka-consigned umano mula sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular na sa Binyan, Laguna, Cebu at Davao. Napag-alaman din na galing sa foreign shippers tulad ng United States at Thailand na ipinadala sa Pilipinas. Nabuking ang nasa 20 inbound parcels ng ma-detect ang cargo sa X-ray screening at manual inspection ng Bureau of Customs personnel at K9 paneling na isinagawa ng PDEA personnel. Nasa PDEA headquarters na sa Quezon City ang naturang illegal drugs. RH27 at sika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, nasawi ang isang senior citizen at mahigit 200 bahay ang nasira dahil sa pagragasa ng flash flood dulad ng shear line sa Sagay City, Negros Occidental. Pumanaw ang biktima na mula sa Barangay Fabrica matapos palubugin at balutin ng putik ang kanyang lugar. Batay sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, halos 7,000 residente ang nasa evacuation center pa rin ngayon dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog. Nagsasagawa na ng flashing at clearing operations ang lokal na pamahalaan habang nagbigay na ng maiinom na tubig sa mga naapektuhang residente. Sa ngayon, wala pang datos sa kabuuang pinsala sa nasirang pananim at apektadong mga hayop sa kabukiran. Samantala naman, umabot po sa may 3,319 ang kabuang bilang po ng mga lindol na naitala sa karagatang sakop ng Sultan Kudarat mula pa noong January 19. Ayon po sa PHIVOLCS, na sa 114 na sa mga lindol ang naramdaman ng mga residente na may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 5.9. Bagaman at may bagyang pagbaba sa bilang ng mga lindol na naitatala sa bawat araw, nilinaw po ng PHIVOLCS na hindi pa ito may tuturing na tuluyang paghupa ng aktibidad dahil posible pa rin magkaroon ng may kalakasang lindol. Samantala, nasunog ang isang barko habang naglalayag sa karagatan ng Surigao City. Umabot sa 72 pasahero ang nailigtas habang 3 crew member ang nasugatan. Ayon sa Coast Guard Substation Lipata, nagsimula ang sunog sa engine compartment ng barko habang papunta ito sa pantalan ng Lipata. Agad na naapula ng mga crew ang apoy kaya hindi ito kumalat sa ibang bahagi ng barko. Batay sa CCTV, sanhi ng sunog ang sobrang init ng lube oil filter na nagdulot ng pag-overheat ng makina. Nakipag-ugnayan na ang Coast Guard Station Surigao del Norte sa Marina Region 13 para sa kaukulang investigasyon at aksyon. Sa Global News, yung daw pagsuot ng mga body camera ng ICE Federal Agents, required na raw po doon sa Amerika. Report mula kay James Galanga. James. Lakay, matapos ng iba't ibang insidente ng immigrant shooting sa Minneapolis at sa iba pang lugar sa Amerika, iniutos na ni U.S. Department of Homeland Security Secretary Kristi Noem ang pagsusuot ng body cameras sa lahat ng federal immigration agents.
Ito'y upang masiguro mo ng publiko ang katotohanan sa likod ng mga naging operasyon at magsisilbing ebidensya ng nasabing federal agency. Suportado naman ito ni US President Donald Trump at kasalukuyang pinaarya ng budget para sa pag-procure ng mga nasabing body-worn camera. Samantala, nakauwi naman ng mag-amang hinuli at dinakip ng ICE noong nakalinggo sa Minnesota kabilang ng 5 taong gulang na bata. Matatandang sa ulat noon ng principal ng kindergarten na pinapasukan ng bata, taliwas umuno sa tuloy na nangyari ang pagkakahuli sa mag-ama kumpara sa mga naging pahayag ng nasabing ahensya. Isang usaping umaling na batikos mula sa publiko. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala, Ty Bandit, bagong coach ng Alas Pilipinas. Ida tayo mong balita, Millie Borja. Pinangalanan na si Thai volleyball coach Ty Bundit bilang bagong coach ng Alas Pilipinas Women ayon sa anunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Kasalukuyang coach si Bundit ang Spikers turf team na Criss Cross King Crunchers. Magugunitang lumapag sa Pilipinas ang Thai bench strategist 12 taon nang nakalilipas, kung saan ito unang nagsilbing coach para sa Ateneo ng 5 season na nakapagbigay ng 2 UAAP championship para sa Lady Eagles. Maliban dito, nagsilbi rin siyang mentor para sa Creamline mula 2017 hanggang 2021 at nakasungkit ng multiple crowns sa Premier Volleyball League. Sunod itong naging coach ng Criss Cross at nakasungkit ng Spikers turf title. Pinalitan ni Bundit si Brazilian coach Jorge Souza de Brito. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin namang showbiz, Miss Melanie Marquez sabay meron siyang paniniwalang pambablackmail daw po ang motibo sa reklamo laban sa kanya anak na si Michelle D. Samantalang yung pong mami ni Rian Ramos abay nagsarita na rin. Report mula kay Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Blackmail for money. Ito ang nakikitang motibo ni Melanie Marquez kasunod ng inihaing reklamo ng umano'y pagkulong at pambubugbog ng kanyang anak na si Michelle D at mga kaibigan nito sa isang driver. Matapang na pahayag pa ng aktres at dating beauty queen, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw at yun daw ang naglalarawan sa driver ni Rian Ramos. Sa isa pang hiwalay na post, nakiusap itong huwag agad husgahan ang kanyang anak. Samantala, dumepensa na rin ang ina ni Rian na si Clara Ramos. Ayon sa ginang, hindi deserve ng kanyang anak ang mga natatanggap na pambabatikos sa bagay na hindi naman niya ginawa. Kunesyon din ito kung bakit sinusuportahan ng Volunteers Against Crime and Corruption ang ani ay isang lying thief. Pinuna rin niya ang kabi-kabilang pagpapa-interview ng kabilang kampo na nagkakalat lang umano ng unverified informations. Sa huli, tila may parinig ang ina ni Rian sa kung sino man daw ang nasa likod ng lahat ng ito. Magunita na sa isang interview sa Damdaming Bayan ng DZRH, sinabi ni VACC President Boy Evangelista na hindi raw sinasadyang nadala ng naturang driver ang ampaw na may sensitibong larawan sa pag-aakalang isa itong pamasko. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. He says, she says. Ay, malalaman din natin ang buong katotohanan sa lahat ng mga bagay-bagay. Walang lihim na hindi nabubunyag. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po, si Thea Pecho Corpuz. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 2 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Memory Plus Center ng Makati Met. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing.